kababayan, ano ba tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan? Babati muna ako ng magandang gabi sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun na, ano, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-uusapan natin itong si Epifanio Labrador, ang vlogger na nagtapang-tapangan. Ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang ano, malungkot. Itong si Epifanio Labrador dahil nga natalo halos yung kanyang mga sinusuportahan ng mga politiko, mga kababayan. At alam naman natin, ano, mga kababayan, na pumasok nga pang-anim itong si Congressman Marcolita. Patay ka ngayon, panin ka. Yung nilalait mo na si Marcolita ay magiging senador na. Nako po, talagang mas ano ba tawag nito, mga kababayan, mas magkaroon pa ng kapangyarihan itong si Congressman Marcolita na ipahanting ka ngayon. Supot kang Epifanio Labrador ka dahil sa yung paninira kaya Congressman o Senador Rodante Marcolita ay maari nga na ipapahanap ka, Panyong. At sabi nga nating mga kababayan, magtago ka na, Panyong, dahil nga itong si Senador na ngayon, dinatawagin natin itong Congressman, Senador Rodante Marcolita, ay uupo na bilang senador. Tingnan mo, Epifanio Labrador, yung paninira mo sa Iglesia ni Cristo at sa lahat, no, sa lahat ng mga kakampi ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, ay tawag nito, halos nanalo yung mga sinisiraan mo, yung mga gusto mo ng mga politiko na kurakot, yung mga bangag, ay halos naman, mga kababayan, ay natalo. Kaya itong si Epifanio Labrador, kung mapapansin ninyo, napakalungkot ng kanyang busis. At ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang mga kasinungalingan, katulad na lang nitong video na ito, mga kababayan. Kaya daw natalo itong si Dan Fernandez sa Laguna dahil nga daw kay Vice President Sara Duterte. Namudmod daw ng salapi itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Pero kwentong kutsiro lang naman ang ginagawa nitong si Epifanio Labrador. Puro talaga kasinungalingan ito. Yung mga... Pero mayroon naman talaga totoo nito, mga kababayan. Yung sinasabi nitong Epifanio Labrador na ito, may, kumbaga sa mga kababayan, katotohanan to. Yung mga bumibili ng boto. Pero ang bumibili ng boto ngayon, alam ko dahil isa ako sa mga bumuboto ngayon, mga kababayan. Itong si Panyong, hindi naman bumoto ito. Hindi naman ito nakarehistro. Dahil nga, nung sinabi niya na Mayo 13 yung eleksyon, hindi niya alam, mga kababayan. Kaya, doon natin nalaman na hindi ito botante. Tapos ngayon gumagawa ng kwento. Alam ko na mayroon talaga ang mga nagbabayad ngayon. Pero hindi si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Kung hindi itong administrasyong ito. Yung 150 million, mga kababayan, na binayad, no, sa mga pumirma, no, para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Yan yung binayad nila sa mga tao. Isa na ako sa mga talagang nakakaalam niyan, mga kababayan, dahil butanti nga tayo. Yung mga nananalo dito sa aming probinsya, no, yung mga dati pa rin nakaupo dahil nga sa kanilang pera, sabihin na natin itong mga taga Bohol talaga, ay yung iba, hindi naman lahat, mga mukhang pera. Pag may pera, mga kababayan, doon talaga sila bumuboto o sumusuporta. Sa akin naman, may nagbigay sa akin ng pera, siyempre binigay sa akin yon. Alam ko naman, nagaling yon sa pira ng kaba ng ating bayan. Tanggapin natin. Pero nga, binoto ko kung sino yung sa tingin ko karapat-dapat, mga kababayan. Hindi naman tayo nanghingi sa kanila. Kusang dumarating dito sa ating bahay, tinatanggap natin. Alam naman natin na yung pira na yan ay galing sa pangungurakot ng mga nakaupo na sa ating pamahalaan. Pero, yung ibuboto natin, yung sa tingin natin, na
yung baga sa ano mga kababayan, yung mga nakakatulong o makakatulong sa ating bansa. Itong kwento ni Epifanio Labrador, totoo yan. Pero binabaliktad nga lang niya yung sitwasyon. Hindi si Vice President Sara Duterte ang namigay ng pira mga kababayan. Kung hindi itong administrasyong ito. Yung mga dati nilang nakaupo na, yung mga dating congressman, dating gobernador, yun ang talagang dating mga mayor na mga kalyado nila, yun talaga ang totoong namigay ng pira mga kababayan. Ito na, wag na natin ito patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Sana. Ito na. Yung paninira po kasi nitong ni Sara sa ating mga kakampi. Sino-sino ba itong mga hindi nanalo? Ito, panoorin po natin, pakinggan po natin. Kung may mga wagi sa katatapos na eleksyon, ilang mga kilalang pangalan naman po sa politika ang hindi pinalad. Kabilang na po dyan ang ilan sa mga kongresistang kabilang po dito sa Quad Committee ng Kamara na nag-imbestiga sa war on drugs and extrajudicial killings kumano ng Duterte administration. Kontrobersiya patungkol po sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at mga nagbusisi po sa confidential fund at budget use ng Office of the Vice President. Paano po si Congressman Benny Abante na 6th District ng Maynila o si Congressman Dan Fernandez sa Manang Laguna? Bigo na makapasok sa Magic 12 ng Senado si ang Party List Representative Franz Castro at Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Mababa rin po ang botong natanggap ng Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Talo rin sa pagka-alkalde sa Marikina si Congresswoman Stella Timbo at hindi rin po pinalad sa mayoralty race ng Caloocan City si dating Senador Antonio Trillanes IV. Mga kababayan, sinasabi ko na itong si Trillanes dyan sa Caloocan, hindi talagang mananalo yan. Suntok sa buwan mga kababayan kung mananalo itong si Trillanes dyan sa Caloocan. Dahil dyan ako, bakit alam ko, dyan ako dati nakatira sa Bagong Silang. Kaya alam ko na talagang nakaugat na yung mga malapitan dyan. Kumuha lang naman yata ng pondo itong si Trillanes mga kababayan sa administrasyong ito dahil alam natin o pagkakaalam natin ay pinunduhan ng administrasyong ito yung pagtakbo nitong si Trililing. Kaso nga lang mga kababayan ay talagang hindi talaga siya mananalo. Ulitin ko, suntok sa buwan kung manalo itong si Trillanes bilang mayor ng Caloocan. O, ito patuloy natin. Sungkit ni Governor Gwen Garcia, Naku, isa pa yan. boto naman ng mga taga Cebu para maibalik siya sa pwesto. Okay. Ito naman itong si Gwen Garcia, talagang believe ako sa mga taga Cebu. Mayroong mga, kumbaga sa mga kababayan, mayroong paninindigan itong mga taga Cebu ng mga Bisaya. Pero dito sa amin sa Bohol, nako, pasensya na sa mga iba nating mga kababayan dito sa Bohol na sumusuporta pa rin sa gobernador, sa congresswoman dito sa aming 2nd District. Iwan ko sa kanila mga kababayan kung ano ba ang nakikita nila sa kasalukuyang nakaupo dito sa amin. Mabuti pa nga sa Cebu parang talagang pinanindigan ng mga Bisaya dyan na ipaglaban natin itong mga Duterte na ito. Dahil sila lang yung nakagawa na magkaroon ng kunti man lang katahimikan yung ating bansa. Dahil nga halos hindi naman talaga napuksa mga kababayan yung droga, pero halos napuksa yung droga. O ngayon, dito sa aming probinsya, iwan ko na lang mga kababayan, sa mga taga Bohol, kayo na yung bahalang humusga kung ano nangyari dito sa ating probinsya pagdating sa usaping droga. Ito, patuloy natin ito. Yun, mga minamahal ko mga kababayan. So, ilan lamang po yun sa masasabi nating hindi po pinalad sa eleksyon na ito, na kung saan ay may dahilan. Anong dahilan?
So, tatanungin niyo ko, kapatid na Epi, Aba, o ka-Epi, aba. matawag niyo sa akin. O ba, kapatid na ipi. Ano kay Gisi ni Cristo ka na naman ngayon? Dahil nanalo si Congressman Marcolita. Ang kapal talaga ng mukha ng tao na ito. Kaya saan ba ito humugot ng kapal ng mukha ng tao? Ito, pag sinampal ito mga kababayan, matanggal yung kakapalan ng mukha nito eh. Ang kapal ng mukha nito talaga ng tao ito eh. O, sige. Ano po ba talaga ang dahilan? Una, gusto ko pong sabihin sa inyo, Ano sabi? yung Sabi mo. mga natalo po na yan po yung mga kakampi natin o politikong nag-imbestiga po tungkol po sa AGK. Tama po? Tama. So, isa na dyan si Dan Fernandez. Pangalawa, yung ibang politiko dyan, sila po yung politikong nag-imbestiga tungkol po sa pagnanakaw ni Sara Duterte sa pera ng taong bayan. Okay. Paano naman yung pagnanakaw mo sa kita ng STL, yung tinakbo mo? Yun talaga ang totoo. Yung sinasabi mo na pagnakaw ni Vice President Sara Duterte, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Hindi totoo yan. Ang katotohanan, ikaw yung magnanakaw, Panyong. Ninakaw mo, kaya nga may warrant of arrest ka, ninakaw mo yung pira, no, ng mga estudyante mo. Dahil nga ikaw ay kunwari na martial art artist, mga kababayan, instructor daw kuno ito ng karate. Tapos naman, ulitin ko lang, ilang beses ko na ito sinasabi, tapos mga kababayan, ninakawan yung kanyang mga estudyante. Tapos ninakaw din ang kita ng STL. Ganito itong tao na ito. Ganito ito kasama. Kaya sa mga naniniwala kay Epifanio Labrador, mga uto-uto kayo. Saan ba kayo banda? Dito o dito? O, sige, patuloy natin ito. At yung iba dyan, sila po yung, kumbaga, Ano yan? sila po yung mga congressman na kung saan ay isa sa pumirma para ma-impeach si Sara. Ah. Ngayon, ang tanong, Tanong. tatanungin niyo ko, Sino ka ba? bakit hindi sila nanalo? Bakit? Tapos ito pa yung tanong, maaaring itanong niyo sa akin to Hindi na. masama ba sila? Masama. Hindi ba sila karapat-dapat na maglingkod? Kaya Hindi. sila natalo? May Hindi. ginawa ba silang krimen? Mayroon. May ginawa ba silang karumal-dumal na kasalanan na dahilan para matalo sila? Sobrang karumal-dumal. Diretsuhin ko na po kayo mga kababayan. Sige, huwag na Sa mga palagiligid. nakikinig po ngayon. Wala pong dahilan kung akong tatanungin para matalo sila. Dahil unang-una, hindi po masasamang tao to si Dan Fernandez. Sumuyod kayo dyan sa buong Laguna, sa nasasakupan niya, sa distrito niya. Sa totoo lang, marami po akong natanggap na message mula po sa Laguna. Marami sa mga kababayan natin dyan sa Laguna ang nagulat, lalong-lalo na sa distrito na pinaglilingkuran po ni Dan Fernandez. No? Kasi, kung pupunta kayo, tatanungin ninyo, iimbestigahan ninyo si Dan Fernandez sa kanyang pagkatao o sa kanyang... Baka hindi mo rin alam kung anong tinakbuhan ngayon ni Dan Fernandez. Bakit anong tawag nito mga kababayan? Bakit binanggit mo pa yung kanyang distrito? Baka hindi mo rin alam ha? Kasi ang alam ko talagang wala kang alam, Panyong. O sige, patuloy natin ito. Ano yan? Ito. Karakter. Mabibilib ka eh. No. Kasi bakit? Bakit? Alam niyo ba yung tao na yan? Ano yan? Parang hindi congressman yan. Ba? Pag yan wala sa trabaho niya, nakikihalubilo yan sa mga tao doon na para bagang isang ordinaryong tao lang. Aba. Kung saan nga lang kumakain yan Aba. Minsan doon pa sa Tianggihan Talagang akala mo totoo, no? Wala namang ebidensya. Itong si Panyong talagang mahilig ito gumawa ng kwento, mga kababayan. Si Dan Fernandez, hindi mo kilala yan. Huwag kang magkunwaring kilala mo. At huwag kang magkunwari na maraming nagtitik sa'yo.
Maraming nagsasabi sa'yo. Sino ka ba? Isa ka bang batikang journalist? Isa ka bang kilalang kilala? Maniwala pa ako siguro mga kababayan kung kay Banatbay o kay Maharlika. Pero pag dito sa gunggong na supot na ito, naku, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Kaya, nung natalo siya, nalaman yung resulta, alam na agad ano ang dahilan. Ano yun? Una, ang dahilan na pagkatalo ni Dan Fernandez dyan sa Laguna, ano dahil yun? may black voting. Oh. Black voting. Kung tutusin, kung walang black voting at sinuportahan si Dan Fernandez ng Iglesia ni Manalo, panalong Akala ko ba walang panama ang Iglesia ni Cristo? Lagi mong sinasabi yan, lagi mong minumura ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Sabi mo, 1% lang sa dami ng Katoliko. Ako Katoliko ako mga kababayan ha. Nilait-lait mo yung Iglesia ni Cristo. Ang sabi mo, hindi mananalo yung mga sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Tapos ngayon, sinasabi mo na may black voting ang Iglesia ni Cristo kaya hindi nananalo itong mga kandidato na hindi sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, inamin mo na rin yung totoong pwersa ng Iglesia ni Cristo. Kaya, Panyong, ikaw yung tao na napakasinungaling, na mahilig gumawa ng kwento. Pero naman pala, ay humahanga ka naman pala sa Iglesia ni Cristo. Yan ang katotohanan mga kababayan. O, ito patuloy natin. Manalo siya dahil konti lang yung lamang eh. Oh. Pero dahil sa ginamit ni Marcoleta o dahil sa kakampi ni Sara ang Iglesia ni Manalo na may isa pa rin yan mga kababayan ha. Congressman Marcoleta, sige mumura-murahin mo pa si Congressman Marcoleta. Lait-laitin mo pa si Congressman Marcoleta ngayon. Senador na ito. Mas mataas pa, mas may kapangyarihan pa ngayon itong si Senador Rodante Marcoleta. Naipatugis ka talaga. Isang salita lang ni Senador Rodante Marcoleta, naipahanap ka. Seryosohin ka sa paghahanap. Talagang mahanap ka, Panyong. Diyan sa pinaglulunggaan mo. Yang live mo na yan. Itigil mo na yan. Kung may utak ka, matutuntun at matutuntun ka, Panyong, dahil sa ginagawa mong live na yan. Sige, patuloy natin. Nakbuti, yung taong karapat dapat na maglingkod, natalo. At isa pa sa dahilan kung bakit natalo si Dan Fernandez dyan sa kanyang distrito dahil sa, nakita niyo naman, isa sa mga o kabilang sa mga pera na ibinigay o binahagi ng bansang China sa eleksyong ito para sa mga Duterte ay nahuli. Nahuli. Yung pera daw mga kababayan nagaling sa China para sa suporta sa mga Duterte ay nahuli. Nahuli pala, paano pa nakapag-distribute ng pera? Talaga naman itong si Ipi Panilo Labrador, napakabugok ng tao na ito. Sige, patuloy mo. At balita po dyan sa Laguna, bago pa man naganap ang eleksyon, 2 weeks before. Teka lang. Paano ba nahuli? Nahuli ng pulis? O ano bang ibig sabihin nito si Panyong? Nahuli? May video ba? Na yung mga tawag dito mga kababayan, yung pinadala ng China na parang nagdi-distribute ng pera mga kababayan, nahuli ba? Mayroon bang video? O nahuli ng mga pulis? Kasi nga may nabalitaan tayo na mga pera na nahuli ng mga pulis mga kababayan. O sige, patuloy natin to. Ang gulo mo ha. Before ang eleksyon, binigay na sa mga tao yung nagkakahalaga ng 10 to 15,000. Sasabihin, wala naman kami nakitang abutan na. Wala kami nakitang ganito. Ganito po yan. Gano'n yan.
Ayon po sa ating nakalap na report, mga minamahal ko mga kababayan, ang pamamaraan ngayon sa pagbibigay ng pera, yan po ay ibinibigay sa kapitan. Yes, sa kapitan o sa mayor. Okay, una, mayor muna. Kapag ang kalaban ng kabila ay ito, mayor. So kung sino yung mga kapitan na kaalyado ng kabila, yun ang bibigyan ng pera. Okay, yan na. Halimbawa, sa isang barangay, tatakbo kung ako yung kapitan. O ngayon, kung hindi naman yung kapitan, may isang kagawad dyan na alam nyo na. O. Ngayon, siyempre pasimple yan eh. Yung kagawad, hindi naman mahahalata yan kapag yan ay pumasyal sa bahay-bahay ng mga, alam nyo na, kabarangay niya. Tama na yan pa nyo sa kasinungalingan mo. Ano tatakbong kapitan? Halimbawa, tatakbong kapitan. Walang kapitan ngayon. Walang eleksyon ng kapitan. Baka akala mo may kapitan. Anong halimbawa kung ikaw tatakbong kapitan? Walang kapitan ngayon pa yung mayor, kagawad lang ng bayan. Walang kapitan ngayon. Hindi wala talagang alam itong tao na ito. Yung pera mga kababayan, totoo yan. May talagang namimigay. Siguro narinig rin ni Epifanio Labrador o mayroon siyang baka yung asawa niya o baka kamag-anak niya na bumuto na ganito ang paraan, no? Ng pagbigay ng pera ng administrasyong ito. Pero ang ginawa niya mga kababayan, binaliktad niya yung kwento. Ganito kasi dito sa amin, ano, may kwento ko lang saglit. Yung budget mga kababayan ay nasa mayor talaga. Nasa mayor. Kasi nga, galing sa gobernador, papuntang congressman, tapos kaalyado yung mayor, bibigyan talaga ng budget. Tapos yung mayor naman, yung magbibigay ng budget sa mga kapitan. Dito sa amin mga kababayan ang naririnig ko dito na bulong-bulungan na pag nanalo yung mayor na kasalukuyan ay magkaroon ng 2 milyon bawat kapitan. Yan yung bulong-bulungan dito sa amin mga kababayan. Kaya yung mga kapitan dito ay talagang todo suporta sa kasalukuyang nakaupong mayor. Kaya mga kababayan, yung ibang nangangampanya, yung pumupunta sa mga barangay-barangay namin, ay hindi binibigyan ng permit ng kapitan. Alam ko yan dahil nararanasan namin sa aming lugar. Minsan ba mga kababayan, mismong mga kabarangay namin ay binabalaan ni kapitan na huwag kayong pumunta doon. Huwag ninyong suportahan o huwag kayong magpakita doon para isipin ng mga tao na walang sumusuporta sa tumatakbong mayor na yan. Yan yung kalakaran ngayon mga kababayan sa eleksyon na ito. Alam ko yan. Bakit? Isa akong botante dito. Kaya alam ko kung anong nangyayari. Itong kwento ni Panyong, totoo yan. Pero binabaliktad niya mga kababayan. Ang gumagawa niyan, itong administrasyong ito. O yung congressman dito, panalo pa rin sa amin. Yung pumirma. Laban kay, pumirma sa impeachment. Laban kay Vice President Sara Duterte. Panalo. Iwan ko lang sa first district talo mga kababayan. Sa second district, panalo. Sa third district, di ko alam. Pero dito sa amin, sa second district, panalo. Alam ko yung kalakaran pa niyong dahil botante ako, ikaw hindi ka botante. Kaya gumagawa ka lang ng kwentong walang katotohanan. O yun ang mga kababayan, dito lang muna at kahapon wala tayong upload dahil nga pista sa amin. Talagang medyo na busy, marami tayong bisita. Kaya hindi tayo nakapag-upload. At maraming salamat Maraming salamat sa mga bisita. At hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout ako, hindi ako nakapag-shoutout ilang araw na tayo hindi nakapag-shoutout. Shoutout kay Eleanor BM. Shoutout na rin kay Tumi Ugayon. Shoutout na rin kay Sammy Trabahada Cooper ng Boracay. Shoutout kay Albert Mindoro. Shoutout sa iyo, Albert Mindoro Shoutout na rin kay John Hermy TV.
John Hermie TV, maraming salamat, shout out. Maraming salamat, maraming shout out. Maraming salamat sa iyo, John Hermie TV. Shout out rin sa iyo, Godofredo Espirito. Shout out kay Tatay Nito Moto Vlogs. Tatay Nitox Moto Vlog. Maraming salamat sa iyo, Tatay Nitox Moto Vlog. Shoutout na rin kay Ariel Sicano, kay Member Jeffer Religious sa Pulilan, Bulacan, kay Mission TV, maraming salamat sa iyo, Mission TV, loyalistae na ang alyansa. Maraming salamat sa iyo, ha. At Liad, shoutout. At kay Caroline Spring, Ma'am Joyce ng Japan, shoutout Ma'am Edisa Borvi. Shoutout na rin kay Idna Pakdaan at kay Johnny Cabrera. Yun ang dito na lang muna. At once again, sana ba yun na po shoutout sa akin dito? Fast Lumibaw, shoutout na rin sa iyo, ha. Okay, once again, this is Aaron TV mo. Ingat tayong lahat. God save the Philippines.